Ang sikat ng araw ay parang latigo sa balat ni Cardo. 9:00 pa lang ng umaga pero pakiramdam niya ay buong araw na siyang nagtatrabaho. Ang amoy ng nabubulok na basura ay matagal nang hindi niya pinapansin. Naging bahagi na ito ng kanyang paghinga. Nakaupo siya sa gilid ng isang bundok ng mga pinagpatong-patong na sako. Pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay na puno ng grasa at alikabok. Sa kanyang harapan ay ang kalunos-lunos na tanawin ng tambakan, isang dagat ng plastik, papel at mga sirang gamit na sumasalamin sa mga sirang pangarap. Hoy Cardo, mukhang malalim na naman ang iniisip mo dyan ah. Baka malunod ka sa sarili mong pawis? Bati sa kanya ng isang matinis na boses. Napangipi si Cardo nang makita si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na may tindahan ng candy at sigarilyo na nakapamiwang habang papanapit. Sa likod nito ay nakasunod ang 7 taong gulang na si Totoy na may malaking ngiti sa labi. Magandang umaga po, Aling Nena. Nagpapahinga lang po sandali. Ang tindi po ng init ngayon, sagot ni Cardo, habang sinusubukang ayusin ang kanyang maruming damit. Init? Araw-araw mainit dito, Cardo. Ang tanong, may nainit na ba dyan sa bulsa mo? Sabi ni Aling Nena, sabay turo sa sako ni Cardo na halos wala pang laman. Sinasabi ko na sayo, iho, walang yumayaman sa paghalongkat ng basura. Tingnan mo ang sarili mo, para ka ng tuyong isda. Bumigat ang dibdib ni Cardo. Alam niyang hindi sa kasamaan nang gagaling ang mga salita ni Aling Nena, kundi sa pag-aalala. Pero bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkalalaki. Gusto ko rin naman umasenso, Nay Nena, bulong niya sa sarili. Pero paano? Ito lang ang alam ko. Kuya Cardo, ang galing. May bakal ka na, sigaw ni Totoy. Sabay turo sa isang maliit na piraso ng tubo na nakuha ni Cardo kanina. Para sa bata, ang bawat piraso ng metal ay isang kayamanan. Hinawakan ni Cardo ang ulo ng bata. Oo, Totoy, konti pa, makakabili na tayo ng pandesal mamaya, sabi niya nang may pilit na ngiti. Mag-aral kang mabuti ha, para hindi ka maging katulad ko. Gusto ko maging katulad mo, Kuya Cardo. Malakas ka, sagot ng bata ng buong paghanga. Umiling si Aling Nena. Hay nako, mga bata talaga. Cardo, sige na. Magkape ka muna sa amin, isusulat ko na lang sa listahan mo. Huwag na po, Aling Nena, nakakahiya na po. Sige po, susubukan ko naman ang swerte ko sa ilog. Paalam ni Cardo. Iniwan niya ang tambakan at naglakad patungo sa pampang ng ilog Pasig. Ang amoy dito ay iba, pinaghalong amoy ng putik, langis at isdang nabubulok. Para sa marami, ito ay isang patay na ilog, isang basurahan ng buong syudad. Pero para kay Cardo, ang madilim na tubig nito ay nagtatago pa rin ng pag-asa. Dito niya nakukuha ang mga mas mabibigat na bakal na mas malaki ang halaga. Naghubad siya ng sando at dahan-dahang lumusong sa tubig na hanggang dibdib. Malamig at malagkit ito sa balat. Huminga siya ng malalim at sumisid. Sa ilalim, halos wala siyang makita. Kinakapa niya ang putikan gamit ang kanyang mga kamay at paa, nagbabaka sakaling may masagi siyang matigas at malamig na bakal. Mapanganib ang ginagawa niya. Maraming bubog, yero at kung ano-anong matutulis na bagay ang maaaring makasugat sa kanya. Ngunit ang tatot ay matagal nang napalitan ng pangangailangan. Pagkatapos ng ilang subok, umahon siyang walang dala. Pagod at giniginaw, naupo siya sa isang malaking bato sa pampang. Dito niya naramdaman ang matinding gutom. Kinuha niya ang kanyang maliit na bahon, isang pirasong tuyo at isang dakot na kanin na nakabalot sa dahon ng saging. Ito lang ang magpapalaman sa kanyang tiyan hanggang mamayang gabi. Habang kumakain, napansin niya ang isang paggalaw sa di kalayuan. Isang malaking bayawak ang dahan-dahang lumabas mula sa mga damo. Ang balat nito ay matingkad na berde na may halong itim at ang laki nito ay higit pa sa karaniwan. Hindi ito tulad ng ibang mga hayop sa paligid na mailap at takot sa tao. Sa halip, huminto ito at tinitigan siya. Ang mga mata nito ay puno ng kakaibang talino. Sa halip na matakot, nakaramdam si Cardo ng awa. Gutom ka rin siguro, isip niya.
Tiningnan niya ang kanyang kakarampot na pagkain. Pagtatapos ay ang bayawak. Sa isang iglap, nagpasya siya. Hinati niya ang kanyang tuyo at maingat na inilapag ang kalahati sa lupa, ilang metro mula sa kanya. "O para sa'yo," mahinang sabi niya. "Mukhang mas kailangan mo yan kaysa sa akin." Hindi siya umalis. Pinanood niya lang ang bayawak. Dahan-dahan humakbang ito palapit sa pagkain. Inamoy muna, pagkatapos ay kinain sa isang subo lang. Pagkatapos, muli itong tumingin kay Cardo na para bang nagpapasalamat. Hindi ito umalis. Sa halip, humiga ito sa ilalim ng araw. Na parang isang tapat na bantay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dumi at hirap ng buhay, nakaramdam si Cardo ng isang kakaibang koneksyon. Sa tahimik na presensya ng bayawak, pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa. Naging pang-araw-araw na gawain ang kanilang pagkikita. Sa umaga, pagkatapos ng ilang oras na pagkakalkal sa tambakan, dudunaw si Cardo sa pampang. At sa hapon, pagkatapos ng nakakapagod na pagsisid, uupo siya roon. Palaging dumarating ang kanyang bagong kaibigan na para bang mayroon silang hindi nakasulat na kasunduan. At palagi, hinahati ni Cardo ang anumang baon niya, gaano man ito kaliit. "Alam mo, kaibigan," sabi ni Cardo isang hapon habang iningunguya ang kanin at asin. "Minsan naiisip ko, pareho lang yata tayo. Nabubuhay sa kung anong matira ng iba. Ikaw, sa mga isdang naliligaw dito. Ako, sa mga basurang ayaw na ng mga mayayaman." Tumingin lang sa kanya ang bayawak, hindi kumukurap, na para bang nauunawaan ang bawat salita. Nagpatuloy si Cardo, ang boses niya ay puno ng hinanakit na matagal na niyang dinadala. "Naalala ko tuloy si Lolo. Dito rin kami madalas umupo noon. Sabi niya, ang ilog daw na ito, may mga tagapag-alaga, mga mahiwagang nilalang daw na nagbabantay at nagbibigay ng biyaya sa mga taong mabuti ang puso." Napangiti siya ng mapait. Kwento lang naman daw yun para sa mga bata. Pero alam mo, minsan umaasa pa rin ako. Umaasa na sana totoo. Tinitigan niya ang bayawak. Sabi ni Lolo, nagpapakita lang daw sila sa mga taong may tunay na paggalang sa kalikasan. Sa mga taong hindi sakim. Ewan ko ba, pero sa tuwing tinitingnan kita, parang nakikita ko yung sinasabi niya. Para kang hindi ordinaryong hayop. Isang hapon, doble ang pagod ni Cardo. Maghapon siyang naghalungkat sa tambakan at kakaunti lang ang nakuha niyang bakal. Sumisid din siya sa ilog, pero wala siyang napala kundi pagod at ginaw. Naupo siya sa pampang, bagsak ang mga balikat at tinitingnan ang nag-iisang piraso ng bakal na nakuha niya sa tambakan. Malaki ito at may kakaibang hugis, parang takip ng isang lumang baul, ngunit nababalot ng napakakapal at halos mabatong kalawang. "Hay nako, buong araw na pagod para lang dito," bulong niya sa sarili, sabay hagis ng bakal sa kanyang tabi. "Wala ring halaga to. Baka 1 kilo lang ang timbang kapag natanggal ang kalawang. Pambili lang ng kanin, wala ng ulam." Dumating ang bayawak. Gaya ng dati, hinatian niya ito ng kanyang pagkain. Habang kumakain si Cardo, napansin niyang nilapitan ng bayawak ang inihabis niyang bakal. Inamoy nito at pagkatapos, sa isang iglap na hindi inaasahan ni Cardo, inilabas nito ang mahaba at kulay rosas nitong dila at dinilaan ang kalawang. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Ang kalawang na kanina'y parang bato sa tigas ay natunaw na parang asukal na nabasa. Hindi ito nabakbak. Para itong naging alikabok na tinangay ng hangin at sa ilalim nito lumabas ang isang napakakintab na metal. Ang kintab ay hindi ordinaryo. Para itong bagong-bago na sumasalamin sa papalubog na araw. Anong nangyari?" Pautal-utal na tanong ni Cardo sa hangin. Nanginginig niyang hinawakan ang bakal. Makinis at malamig ito sa kanyang palad. Walang bakas ng kahit katiting na gasgas o kalawang. Ang pakiramdam ay parang mahika, parang isang milagro. Napatingin siya sa bayawak na ngayon ay nakatingin pabalik sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sinaunang talino. Ang alamat, ang kwento ng kanyang lolo. Totoo, hindi siya nakatulog ng gabing iyon.
Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at pagkamangha. Ang puso niya ay sabay na nakakaramdam ng matinding tuwa at takot. Bago pa man sumikat ang araw, kinuha niya ang lahat ng kinakalawang na bakal na naipon niya mula sa tambakan at sa ilog, isinilid sa sako at dinala sa pampang. Nandoon na ang bayawak, naghihintay. "Kaibigan," sabi ni Cardo, nanginimig ang boses. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang lumang susi na halos hindi na makilala sa kapal ng kalawang. "Pupwede mo bang ulitin?" pakiusap niya. Muling dinilaan ng bayawak ang bakal at muli nangyari ang mahika. Ang susi ay kuminang na parang ginto sa sinag ng umaga. Sunod-sunod niyang inilabas ang iba pa. Isang turnilyo, isang piraso ng kadena, isang maliit na gear. Lahat ng ito ay milinis ng dila ng bayawak hanggang sa magmukhang bago sa loob lang ng ilang segundo. Napaiyak si Cardo, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Miyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. Hindi na ito isang tangarap lang, hawak na niya ang simula ng pagbabago. "Salamat," bulong niya sa bayawak habang pinupunasan ang mga luha. "Salamat, kaibigan. Pangako, itatago ko ang sikreto mo. Pangako, gagamitin ko ito sa tama." Alam niya na ang hiwagang ito ang magbabago sa kanyang kapalaran. At sa ilalim ng sumisikat na araw, sa tabi ng maruming ilog, isang bagong kabanata sa buhay ni Cardo ang nagsimula. Sa loob ng ilang linggo, ang buhay ni Cardo ay nagkaroon ng bagong ritmo. Sa araw, isa pa rin siyang hamak na mangangalakal, naghahalungkat sa tambakan at sumisisid sa ilog. Ngunit sa gabi, sa ilalim ng buwan, siya ay nagiging isang sikretong salamangkero. Ang bawat kinakalawang na bakal na kanyang nakukuha ay maingat niyang itinatago at dinadala sa pampang, kung saan naghihintay ang kanyang kaibigang bayawak. Ang mga pirasong metal na dati ibebenta niya sa halagang 10 piso kada kilo ay nagiging makintab na mga hiyas na nagkakahalaga ng 10 beses na mas mahal. Ang unang nakapansin ay ang may-ari ng junk shop. "Cardo, anong ginagawa mo sa mga bakal na ito? Bakit parang bago?" tanong ni Mang Tonyo. Habang sinusuri ang isang set ng mga lumang piyesa ng makina na dinala ni Cardo, "Mas mahal ko itong bibilhin, hindi na ito pang kilo lang." Sa loob ng ilang buwan, nakaipon si Cardo ng sapat na pera. Sa isang maliit na espasyo malapit sa kanilang barong-barong, nagtayo siya ng isang talyer gamit ang mga pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Nilinis niya itong mabuti at pininturahan ng kulay asul. Sa harap, isinabit niya ang isang tabla na may nakasulat na "Kintab Ilog Restoration Shop." "Aba, Cardo, nad-level up ka na ah?" puna ni Aling Nena isang umaga. Hindi maitago ang pagkagulat. "Saan mo nakuha ang perang yan? Huwag mong sabihing nanalo ka sa loto." "Sa sipag at tiyaga lang po, Aling Nena," nakangiting sagot ni Cardo. "At sa konting swerte." Ang puso niya ay kumakabog. Bawat tanong ay parang isang panganib na maaaring magbunyag sa kanyang sikreto. "Kuya Cardo, talyer niyo po talaga yan?" tanong ni Totoy. Ang mga mata ay bilog na bilog sa pagkamangha. "Pwede po ba akong tumulong kahit tagapunas lang po?" "Oo naman, Totoy. Ikaw ang una kong empleyado," sabi ni Cardo, sabay gulo sa buhok ng bata. Ang makita ang tuwa sa mukha ni Totoy ay sapat ng gantimpala. Hindi nagtagal kumalat ang balita. Ang una niyang seryosong kliyente ay si Mr. Reyes, isang matandang may-ari ng antique shop. Dala niya ang isang kinakalawang na makinang panahi na minana pa niya sa kanyang lola. "Iho, sabi nila magaling ka raw maglinis ng bakal," sabi ni Mr. Reyes. "Kaya mo bang ibalik ito sa dati? Napakahalaga nito sa akin." "Susubukan ko po," sabot ni Cardo, puno ng kaba at pananabik. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Mr. Reyes. Halos maluha ito nang makita ang makinang panahi, kumikinang na itim at ginto.
na para bang kahapon lang ito ginawa. Hindi ka panipaniwala, para kang may mahika. Bulalas ni Mr. Reyes. Magkano ang sisingilin mo? Kayo na po ang bahala. Nahihiyang sabi ni Cardo. Binigyan siya ni Mr. Reyes ng halagang sapat para sa isang buwang gastusin ng kanyang pamilya. Mula noon, dumagsa na ang mga kliyente. Isang kolektor ng lumang kotse ang nagdala ng fender ng isang 1950s Chevrolet. Isang historiador ang nagdala ng isang espada na sinasabing ginamit pa noong panahon ng Katipunan. Bawat piraso ay may kwento, at habang nililinis ni Cardo ang talawang, pakiramdam niya ay binubuhay niya ang mga kwento ng nakaraan. Hindi na lang ito simpleng paglilinis, isip niya isamdabi habang pinagmamasdan ang bayawak. Nagiging bahagi ako ng kasaysayan. Ang kanyang pinakamalaking pagsubok ay dumating isang araw. Isang pari mula sa isang lumang simbahan sa probinsya ang dumayo para kausapin siya. Ang dala nilang problema, ang makasaysayang kampana ng kanilang simbahan na halos isang siglo nang hindi tumutunog dahil sa sobrang kalawang at pinsala. Cardo, ikaw na lang ang huling pag-asa namin, sabi ni Padre Salvi. Ang kampanang iyon ang puso ng aming bayan. Kung maibabalik mo ang tunog nito, maibabalik mo rin ang isang piraso ng aming kaluluwa. Ang proyekto ay napakalaki. Hindi kayang dalhin ang kampana sa kanyang talyer. Sa tulong ng mga tagabayan, nagtayo sila ng isang pansamantalang kubol sa paligid ng kampanilya. Sa loob ng isang linggo, tuwing gabi, palihim na nagpupunta si Cardo roon. Dala ang isang espesyal na lalagyan, maingat niyang ipinapahid ang laway ng kanyang kaibigan sa bawat sulok ng dambuhalang kampana. Sa araw ng linggo, pagkatapos ng misa, nagpipon ang buong bayan. Puno ng kaba, hinawakan ni Cardo ang lubid. Huminga siya ng malalim at hinila ito. Isang malalim, malinaw at mataginting na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong bayan. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig. Naghiyawan ang mga tao. May mga nagpalakpakan, may mga umiyak sa tuwa. Si Aling Nena at Totoy na sumama sa kanya ay nakatingin sa kanya na may sukdulang paghanga. Binayaran si Cardo ng simbahan ng napakalaking halaga. Sa isang iglap, ang dating mangangalakal ng basura ay isa ng kilalang tao, isang respetadong alagad ng sining. Ngunit habang hawak niya ang pera, ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang tahimik na kaibigan sa pampang ng ilog. Ang tagumpay na ito ay hindi lang sa kanya, kundi sa kanila. At kasabay ng kislap ng kanyang bagong yaman, nagsimula ring kumislap ang isang anino sa di kalayuan. Ang kwento ng salamangkero ng Ilog Pasig ay kumalat na parang apoy. Nailathala ang istorya ni Cardo sa isang lokal na diaryo na may malaking litrato niya sa tabi ng pakintab na kampana ng simbahan. Ang pamagat, mula basura, binuo ang yaman at pag-asa. Ang tagumpay na iyon ay nagdala ng ilaw sa kanilang madilim na komunidad. Ngunit kasama ng ilaw, dumating din ang mga anino. Sa pagtok ng isang makintab na gusali sa Makati, malayo sa amoy at ingay ng Ilog Pasig, ibinagsak ni Mr. Morales ang dyaryo sa kanyang mamahaling mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang opisina ay malamig at tahimik, pinalamutian ng mga bakal na eskultura na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ang bawat sulok ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkontrol, isang pakiramdam na pinakaiingatan niya. Hector, pumarito ka, utos niya sa kanyang katulong sa pamamagitan ng intercom. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Pumasok si Hector, isang lalaking laging nakayuko at handang sumunod. Basahin mo ito, sabi ni Morales. Itinuturo ang dyaryo nang hindi man lang ito tinitingnan. Sabihin mo sa akin kung ano ang kalokohang ito. Sir, tungkol po ito sa restorer na si Cardo. Sikat na sikat po siya ngayon. Ang galing daw po niya, parang milagro. Sagot ni Hector, sinusubukan maging positibo. Milagro, isang tawang mapakla ang kumawala kay Morales. Isang tunog na hindi bagay sa kanyang eleganteng opisina. Walang milagro sa negosyo, Hector. Ang meron lang ay daya, koneksyon o sikretong hindi pa nabubunyag. Walang yumayaman ng ganyan kabilis sa legal na paraan.
lalo na ang isang basurero. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang naglalakihang mga gusali ng siyudad. Ang bawat isa doon ay may kwento ng pakikipaglaban, ng pag-aagawan. Ilang taon kong pinaghirapan itong lahat. Isip niya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ilang tao ang kinailangan kong tapakan para marating ito. Tapos itong isang basurero, bigla na lang sisikat na parang kabute, imposible. Kilala si Mr. Morales sa pagiging tusong negosyante. Ang kanyang imperyo ay itinayo sa mga binibiling kumpanyang nalulugi at sa pagkuha ng mga kontratang kaduda-duda. Para sa kanya, ang kwento ni Cardo ay isang malaking kalokohan o isang oportunidad na hindi pa niya nakikita. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Utos ni Morales, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Gusto kong malaman kung anong kemikal ang gamit niya. Sino ang supplier niya? Bawat detalye. Gusto kong malaman kung kanino siya may utang na loob. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Hector na may dalang folder. Ngunit ang laman nito ay lalo lang ikinainis ni Morales. Sir, ayon po sa imbestigasyon ko, wala po talaga siyang binibiling kemikal. Sariling sikap lang daw po talaga. Ang talyer niya, simple lang. Walang makinarya, halos puro kamay ang gamit. At ang mga tao sa komunidad niya, mahal na mahal siya. Ibinagsak ni Morales ang kanyang kamao sa mesa na nagpatalsik sa isang mamahaling pluma. Mahal siya? Anong pakialam ko kung mahal siya ng mga pulubi doon? Ang tanong, paano niya ginagawa ang trabaho niya? Imposible ang sinasabi mo. Huwag mo akong gawing tanga. Sir, baka po, totoo ngang magaling lang siya, alanganing sagot ni Hector. Walang taong ganyan kagaling. Mariing sabi ni Morales, may tinatago yan. Gusto kong magpadala ka ng tao. Si Marco, sabihin mo sa kanya, subaybayan niya si Cardo, araw at gabi. Huwag siyang magpapahuli. Isang gabing madilim at maalinsangan, si Marco, ang pinakamagaling na espiya ni Morales, ay maingat na gumapang sa mga damuhan malapit sa pampang ng Ilog Pasig. Ang amoy ay nakakasuka at ang mga lamok ay parang mga pating na uhaw sa dugo. Ano ba naman tong pinapagawa sa aking ibos? Reklamo niya sa sarili. Para lang sa isang hamak na restorer. Dala ang isang kamera na may night vision. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng balete. Ilang oras siyang naghintay. Ang tanging naririnig niya ay ang pangahuni ng kuliglig at ang mahinang agos ng maruming tubig. Akala niya ay wala nang mangyayari nang biglang may anino siyang nakita. Si Cardo. Nakita ni Marco na may inilapag si Cardo na mga kinakalawang na bakal. Pagkatapos, mula sa kadiliman, isang malaking bayawak ang lumapit. Nagulat ang espiya, pero mas lalo siyang napatanga sa sumunod na nangyari. Nakita niya sa lente ng kanyang kamera, sa berde at itim na kulay ng night vision, ang pagdila ng bayawak sa bakal. Nakita niya kung paano ito kuminang na parang mahika sa ilalim ng buwan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Kinabukasan, nanginginig na iniabot ni Marco ang kamera kay Mr. Morales. Pinanood ni Morales ang video ng paulit-ulit. Hindi siya makapaniwala, ngunit naroon ang ebidensya. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng takot o pagkamangha. Sa halip, isang sakim ng ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpapakita ng pinakamatinding pagnanasa. Hindi kemikal, bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa gumagalaw na imahe sa screen. Isang hayop, isang mahiwagang hayop. Para sa kanya, ang bayawak ay hindi isang nilalang. Ito ay isang asset, isang makina na kayang gawing mahalagang bagay ang basura. Isang pabrika na walang maintenance, walang sahod, walang reklamo. Isang bagay na kailangan niyang makuha sa anumang paraan. Ang sikreto ni Cardo ay hindi naligtas. Kinaumagahan, isang mamahaling itim na kotse na kumikinang pa sa sikat ng araw ang huminto sa harap ng Kintab Ilog. Ang mga gulong nito ay lumubog ng bahagya sa putik na para bang isang dayuhang pilit na pumapasok sa lugar na hindi para sa kanya. Nagpinginan ang mga kapitbahay. Maging si Aling Nena ay napatigil sa pagwawalis. Bumukas ang pinto at bumaba si Mr. Morales.
Ang kanyang suot na puting-puting damit at makintab na sapatos ay isang insulpo sa kahirapan ng paligid. Si Cardo, na abala sa pagpupunas ng isang lumang bisikleta, ay napatigil. Naramdaman niya ang bigat ng presensya ng dayo. "Ikaw ba si Cardo?" tanong ni Morales. Ang boses ay puno ng yabang na para bang kausap niya ay isang alikabok. "Ako nga po, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Magalang na sagot ni Cardo, bagamat nakakaramdam siya ng kaba. Inilibot ni Morales ang kanyang paningin sa maliit na talyer, isang tingin na puno ng pandidiri. "Simple lang ang lugar mo. Nakakapagtaka kung paano ka nakakagawa ng milagro dito." Hindi niya pinansin ang tanong ni Cardo. Sa halip, isinenyas niya ang kanyang driver na naglabas ng isang itim na briefcase. Binuksan ito ni Morales sa harap ni Cardo. Ang laman, mga bundle ng tigi 1,000 piso, maayos na nakasalansan. Napasinghap si Cardo. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong karaming pera sa buong buhay niya. "Alam ko na ang sikreto mo, Cardo," sabi ni Morales. Ang boses ay mahina ngunit puno ng kapangyarihan. "Ang alaga mong bayawak, interesado ako. Ibibigay ko sa iyo lahat ng perang ito at higit pa, kapalit ng hayop na yun." Napakuyom ang mga kamao ni Cardo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng galit. Ang hiwagang pinakaiingatan niya, ang ugnayan nila ng kanyang kaibigan, ay gusto nitong bilhin na parang isang ordinaryong kagamitan. Hindi siya bagay, isip ni Cardo. Isa siyang kaibigan. "Pasensya na po, Ginoo." Matigas na sagot ni Cardo. Tinitigan si Morales sa mata. "Hindi po nabibili ang kaibigan ko at hindi rin po siya isang bagay." Nagulat si Morales sa pagsagot ni Cardo. Isinara niya ang briefcase ng malakas. "Lahat ng bagay ay may presyo, iho. Baka hindi mo lang alam kung gaano katahirap. Pag-isipan mong mabuti. Dahil kung hindi ko ito makukuha sa santong dasalan, kukunin ko ito sa santong paspasan." Tumalikod si Morales at sumakay sa kotse, nag-iwan ng alikabok at pagbabanta sa hangin. Alam ni Cardo na hindi doon magtatapos ang lahat. Kinabahan siya para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Nang gabing iyon, nagpasya siyang huwag nang pumunta sa Pampang. Ngunit kinain siya ng kanyang konsensya. Paano kung naghihintay siya? Paano kung magkutom siya? Kinabukasan ng gabi, hindi na niya natiis. Dala ang isang pirasong isda, mainat siyang pumunta sa Pampang. Ang paligid ay mas tahimik kaysa karaniwan. Naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. "Kaibigan," tawag niya ng mahina. Mula sa kadiliman, lumabas ang bayawak. Ngunit bago pa ito makalapit, mga anino ang biglang sumulpot mula sa mga damuhan. 2 malalaking lalaki ang mabilis na tumakma sa mga braso ni Cardo. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit ang kanilang mga hawak ay parang bakal. "Bitawan niyo ako," sigaw niya. Mula sa likod ng isang puno, lumabas si Mr. Morales, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. "Sinabi ko na sa iyo, Cardo, kung ano ang gusto ko, nakuuha ko." Pinalibutan ng mga tauhan ni Morales ang takot na bayawak. Nagtangka itong tumakbo, ngunit nakulong na ito. Sa gitna ng kaguluhan, si Morales mismo ang dahan-dahang lumapit. Huwag niyo siyang sasaktan," pakiusap ni Cardo habang pilit na kumakawala. "Sa wakas, akin ka na," sigaw ni Morales, at sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang nagpupumiglas na bayawak. Ang balat nito ay malamig at makinis, at naramdaman ni Morales ang lakas ng pagpupumiglas nito. Tumawa siya, isang tawang puno ng kasakiman. "Ikaw ang gagawa sa akin na pinakamayamang tao sa buong Asya." Sa kanyang pagtawa, biglang inunat ng bayawak ang leeg nito. Sa isang iglap na mas mabilis pa sa isang kurap, inilabas nito ang kanyang dila at idinampi sa braso ni Morales. "Aray!" Isang nakafabinging sigaw ang pumawala kay Morales. Isang matinding hapdi na parang nilagyan ng nagbabagang pakal ang kanyang braso, ang kanyang naramdaman. "Ang sakit! Ano ito?" Sa sobrang sakit at gulat, nabitawan niya ang bayawak. Mabilis pa sa kidlat, tumakbo ito at lumusong sa madilim na tubig ng ilog at naglaho na parang bula. Naiwan si Morales na napaluhod sa lupa,
Hawak-hawak ang kanyang braso, ang mukha ay namimilipit sa sakit. Ang kanyang mga tauhan ay natigilan, hindi alam ang gagawin. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Tulungan niyo ako, sigaw niya. Dinaluhan siya ng kanyang mga tauhan, habang si Cardo ay nakatayo lang, nanginginig ngunit nakataramdam ng kakaibang ginhawa. Tumingin siya sa ilog, nagpapasalamat na ligtas ang kanyang kaibigan. Alam niya na ang ginawa ng bayawak ay hindi isang simpleng kagat. Iyon ay isang ganti, isang sumpa. Ang insidente sa Pampang ay nag-iwan ng malalim na marka kay Cardo. Ligtas ang kanyang kaibigan, ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag na. Ang pera na dati simbolo ng pag-asa ay tila naging isang sumpa na nagdala ng panganib. Sa kauna-unahang pagkakataon, natarpot siyang manirahan sa lugar na kanyang kinalakihan. Isang araw, isang lalaking naka-Amerikana ang dumating sa kanyang talyer. Nagpakilala itong isang real estate agent. Mr. Cardo, nabalitaan ko po ang inyong tagumpay. Naisip ko lang po, hindi po ba oras na para humanap kayo ng lugar na napabagay sa inyong estado? Inilatag nito sa mesa ang mga makukulay na brochure na nagpapakita ng mga mansyon sa loob ng mga pribadong subdibisyon. Napatingin si Cardo sa mga litrato. Mga bahay na may malalaking hardin, mga swimming pool na kasing asul ng langit, at matataas na pader na nangangako ng seguridad. Seguridad, bulong niya sa sarili. Iyon ang salitang tumatak sa kanyang isip. Isang buhay na malayo sa gulo, malayo sa mga taong tulad ni Morales. Gusto ko to, sabi niya sa ahente. Itinuturo ang isang puting bahay na may malawak na bintana. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng gamit sa talyer, ikinuwento niya ang kanyang plano kay Aling Nena. Lilipat na po ako, Nay Nena, sa isang subdibisyon para po mas tahimik at ligtas, sabi niya, puno ng pananabik. Napatigil sa pagbibilang ng barya si Aling Nena. Isang lungkot ang bumuhit sa kanyang mukha. Aalis ka na, iho? Iiwan mo na kami dito sa putikan? Ang boses niya ay malumanay, ngunit bawat salita ay may bigat. Aala ko ba dito ka na magpapamilya? Gusto ko lang naman po ng mas magandang buhay, Nay Nena. Yung malinis, yung tahimik, yung hindi amoy basura tuwing umaga, paliwanag ni Cardo. Ngunit habang sinasabi niya ito, naramdaman niyang parang hindi siya ang nagsasalita. Parang pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili niya. Si Potoy, na naglalaro sa isang tabi, ay narinig ang kanilang usapan. Tumakbo ito palapit. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kuya Cardo, totoo po? Aalis na kayo? Hindi na po ba kita makikita? Isang mapinting kirot ang naramdaman ni Cardo sa kanyang dibdib. Yumuko siya para magbantay sila ng bata. Makikita mo pa rin ako, Totoy. Bibisita ako. Ngunit alam niyang hindi na magiging pareho ang lahat. Kinabukasan, isinama siya ng ahente para tingnan ang mansyon. Dumaan sila sa isang malaking bakal na gate na may mga gwardya. Ang mga kalsada ay malinis at walang katao-tao. Huminto sila sa harap ng isang napakalaking puting bahay. Ito na po, Sir Cardo, ang inyong bagong paraiso, sabi ng ahente. Pumasok si Cardo. Ang sahig ay gawa sa malamig na marmol. Ang mga pader ay mataas at ang mga kasantapan ay mamahalin. Naglakad siya sa bawat kwarto. Bawat isa ay mas malaki pa sa buong barong-barong nila. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang ingay ng mga batang naglalaro. Walang sigaw ng mga nagtitinda. Walang tunog ng videoke. Tumayo siya sa tabi ng swimming pool. Ang tubig ay malinis at kalmado, sumasalamin sa asul na langit. Dito walang putik, walang basura. Tahimik, ligtas. Ito ang pangarap niya. Pero bakit parang may kulang? Bakit parang mas malungkot siya ngayon kaysa noong naghihirap pa siya? Tahimik na, isip niya habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa tubig. Pero ito ba talaga ang gusto ko? Isang buhay na walang ingay, walang gulo, pero walang tasama. Naalala niya ang maingay na tawanan sa tindahan ni Aling Nena. Naalala niya ang masayang sigaw ni Totoy kapag nabibigyan niya ito ng candy. Naalala niya ang pakiramdam na may mga taong nag-aalala sa kanya, na may mga taong umaasa sa kanya.
Naalala niya ang tahimik na presensya ng kanyang kaibigang bayawak sa Pampang, isang ugnayan na nabuo sa gitna ng dumi at hirap. Dito, Sir Cardo, wala nang manggugulo sa inyo. May 24-hour security po tayo, sabi ng ahente. Salamat po, sagot ni Cardo. Pag-iisipan ko po. Hindi na siya nagtagal. Habang pabalik, iniisip niya ang lahat. Naintindihan niya na ang yaman ay hindi lang pera o magandang bahay. Ang tunay na yaman ay ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pagdating niya sa kanilang lugar, sinalubong siya ng pamilyar na inay at amoy. Pero ngayon, hindi na ito nakakainis. Para itong isang yakap. Nakita niya si Totoy, malungkot na nakaupo sa harap ng talyer. Nilapitan niya ito. Totoy, bakit malungkot ka? Tanong ni Cardo. Kasi po aalis na kayo, sagot ng bata, hindi man lang tumitingin. Ngumiti si Cardo at lumuhod sa harap niya. Hindi ako aalis, dito lang ako. Dahil dito ang bahay ko. Nag-angat ng tingin si Totoy, ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag. Talaga po, Kuya Cardo? Oo, at may plano ako, sabi ni Cardo. Sakto namang lumabas si Aling Nena. Cardo, anong nangyari? Hindi mo ba nagustuhan ang palasyo mo? Tanong nito. Maganda po, Nay Nena, pero parang kulungan. Doon, maganda at malaki nga ang bahay, pero nag-iisa naman ako. Dito, simpleng bahay lamang at kapaligiran, pero magkakasama tayo. Paliwanag ni Cardo. Naintindihan ko na po. Hindi ako aalis para humanap ng mas madandang lugar. Gagamitin ko ang pera para pagandahin ang lugar na ito, para sa ating lahat. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Nena. Yan ang Cardo na kilala ko, sabi niya, sabay tapik sa balikat ni Cardo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang munting komunidad, nahanap ni Cardo ang tunay na kahulugan ng kanyang yaman. Hindi ito para takasan ang kanyang pinagmulan, kundi para itaas ito. Isang araw, nagising si Mr. Morales sa kanyang malambot na kama, ngunit ang kanyang paggising ay malayo sa pagiging payapa. Isang matinding kirot na kumikirot hanggang sa kanyang buto ang gumising sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang braso, sa lugar kung saan siya dinilaan ng bayawak. Mayroon na ngayong isang malaki, mapula at nagnanaknak na pigsa. Ang itsura nito ay kasuklam-suklam. Hector! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng galit at panik. Tawagin mo ang personal na doktor ko. Ngayon na! Ilang oras pa lang ang nakalipas nang dumating si Dr. Alcaraz, ang pinakamahal na doktor sa buong syudad. Sinuwi niya ang braso ni Morales. Ang kanyang noo ay naakunot sa pagtataka. Ginoo, hindi ko pa nakita ang ganito, sabi ng doktor habang maingat na sinusuri ang pigsa. Hindi ito ordinaryong impeksyon. Walang bakas ng bakterya o virus. Para bang ang sarili ninyong balat ang lumalaban sa sarili niya. Wala akong pakialam sa mga teorya mo, bulyaw ni Morales. Gawin mo ang trabaho mo. Gamutin mo yan. Bigyan mo ako ng pinakamalakas na antibiotic. Binigyan siya ng doktor ng pinakamalakas na gamot, ngunit walang nangyari. Sa halip, kinabukasan, 2 na ang pigsa sa kanyang braso. At kinabukasan ulit, mayroon na sa kanyang dibdib. Sa loob ng 1 linggo, kumalat ang mga ito sa kanyang buong katawan. Ang dati makisig na negosyante ay naging isang halimaw na puno ng masakit at mabahong mga sugat. Ang sakit ay hindi niya matiis. Hindi na siya makatulog, hindi na siya makakain. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa kanyang mansyon, sa isang madilim na kwarto, malayo sa salamin. Sir, may meeting po kayo sa mga investors mula sa Japan. Paalala sa kanya ni Hector, isang araw sa labas ng nakasaradong pinto. Kanselahin mo, sigaw ni Morales mula sa loob. Kanselahin mo lahat. Hindi mo ba naiintindihan? Nag-aagaw buhay ako dito? Ang kanyang pagkawala sa sirkulasyon ng negosyo ay mabilis na napansin. Ang mga proyektong nakasalalay sa kanyang pirma ay natenga. Ang mga kasosyo niya ay nagsimulang mag-alinlangan. At dahil wala na ang kanyang bakal na kamay para pagtakpan ang kanyang mga ilegal na gawain, nagsimulang lumabas ang mga baho. Isang dating empleyado na tinanggal niya ng walang awa ang naglakas loob na magsumbong sa mga otoridad. Isang araw, habang nanonood ng balita si Cardo sa maliit na telebisyon sa tindahan ni Aling Nena. Lumabas ang mukha ni Mr. Morales.
Breaking news, Morales Corporation iniimbestigahan dahil sa ilegal na pagtatapon ng nakalalasong kemikal sa Ilog Pasig. Sabi ng reporter, nagkatinginan ang lahat. Kaya pala, bulong ni Aling Nena. Kaya pala, namamatay ang mga isda at nangangapi ang mga bata. Ang demonyong yan ang may gawa. Ang pagbagsak ng imperyo ni Morales ay kasing bilis ng pagkalat ng mga pigsa sa kanyang katawan. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang kanyang mga bangka account ay ni-freeze. Ang lahat ng yaman na kanyang inipon sa pamamagitan ng kasakiman ay nawala na parang bula. Habang nangyawari ang lahat ng ito, ibang-iba naman ang eksena sa komunidad ni Cardo. Matapos niyang magdesisyon na manatili, tinipon niya ang kanyang mga kapitbahay. Mga kababayan, simula niya, nalaman na po natin kung sino ang dumudumi sa ating ilog. Ngayong wala na siya, pagkakataon na po nating ibalik ang buhay nito. Gagamitin ko po ang aking naipon para bumili ng mga kagamitan. Sino po ang gustong tumulong na linisin ang ating tahanan? Isang malakas na sigawan ng pagsang-ayon ang narinig. Kinabukasan, ang buong komunidad ay nagkakaisa. May mga nag-aalis ng basura sa pampang. May mga sumisisib gamit ang mga lambat para alisin ang mga plastik sa ilalim. Si Cardo gamit ang kanyang pera ay nagpakain sa lahat ng voluntaryo. Ang dating lugar ng paghihirap ay naging isang lugar ng pag-asa at pagkakaisa. Kuya Cardo, tingnan mo! Sigaw ni Totoy isang hapon. Pagkatapos ng isang linggo ng paglilinis, itinuro niya ang isang bahagi ng ilog. Isang maliit na kumpol ng isda ang masayang lumalangoy. Isang tanawin na matagal nang hindi nila nakikita. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagyakapan sila. Ito ang simbolo ng kanilang tagumpay. Isang tagumpay na hindi nakamit sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pinagsama-samang lakas at pusong gustong bumangon. Sa kanyang madilim na kwarto, napanood ni Morales ang balita tungkol sa paglilinis ng ilog sa isang maliit na TV. Nakita niya ang masayang mukha ni Cardo at ng mga tao roon. Sa gitna ng kanyang pisikal na sakit, naramdaman niya ang isang mas matinding kirot, ang kirot ng inggit at pagkatalo. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang lason, habang ang kabutihan ni Cardo ang naging gamot ng buong komunidad. Lumipas ang mga linggo. Ang Ilog Pasig ay unti-unting nagbabalik sa dati nitong sigla. Ang tubig ay hindi na kulay itim, kundi malinaw-linaw na. At sa ilalim nito ay makikita na ang mga batong natatakpan dati ng putik. Ang mga ibon ay nagsimulang bumalik, at ang amoy ng basura ay napalitan na ng sariwang hangin. Sa pagbabagong ito ng kapaligiran, may naramdaman ding kakaibang pagbabago si Cardo sa kanyang kaibigan. Gabi-gabi pa rin silang nagkikita sa pampang, ngunit hindi na para maglinis ng bakal. Naupo na lang sila at nagmamasid sa ilog na para bang dalawang matandang magkaibigan. Ngunit napansin ni Cardo na ang kanyang kaibigan ay tila laging nakatingin sa malayo, sa kabilang pampang, na parang may hinihintay o pinakikinggan. Parang ang lalim ng iniisip mo, kaibigan, sabi ni Cardo isang gabi. Masaya ka ba na malinis na ang ilog? Isang mahinang ungol lang ang isinagot ng bayawak at dahan-dahan nitong ipinatong ang ulo sa hita ni Cardo. Isang kilos na hindi pa nito kailanman ginawa. Naramdaman ni Cardo ang init ng hininga nito at ang bigat ng ulo nito, at sa simpleng kilos na iyon, isang matinding lungkot ang biglang kumurot sa kanyang puso, para itong isang tahimik na pamamaalam. Tapos na, bulong ng isang tinig sa isip ni Cardo. Tapos na ang misyon niya. Ang mga alamat ng kanyang lolo ay bumalik sa kanyang alaala. Ang mga tagapag-alaga ay dumarating kapag kailangan sila, at umaalis kapag ang balanse ay naibalik na. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Cardo. Tumulo ito sa makinis na balat ng bayawak. Aalis ka na ba? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Iiwan mo na ba ako? Hindi sumagot ang bayawak, ngunit itinaas nito ang ulo at pinitigan siya. Sa mga mata nito, nakita ni Cardo ang lahat, pasasalamat, pagkakaibigan at isang pangakong hindi masisira.
Naintindihan ni Cardo na ang kanilang pagsasama ay may hangganan, ngunit ang kanilang ugnayan ay panghabang buhay. Naintindihan ko, sabi ni Cardo habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tumayo siya at pumasok sa kanyang talyer. Bumalik siya na may dalang isang lumang martilyo. Ang ulo nito ay puno ng mga gasgas at kalawang, at ang hawaan nitong kahoy ay halos mabuwal na. Kaibigan, bago ka umalis, sabi ni Cardo, ang boses ay basag. Pwede mo bang ayusin ito? Ito ang martilyo na pamana pa sa akin ng aking ama. Ito ang ginamit niya para itaguyod kami. Puno ito ng kalawang tulad ng buhay ko noon. Inabot niya ito sa bayawak. Gusto kong ito ang maging alaala ko sa iyo, isang simbolo na kahit ang pinakaluma at pinakagasgas na bagay ay may pag-asang kuminang muli. Tinitigan ng bayawak ang martilyo. Pagkatapos, dahan-dahan, inilabas nito ang tanyang dila. Sa huling pagkakataon, dinilaan nito ang batal. Isang liwanag ang biglang nagmula sa martilyo, isang liwanag na mas maliwanag pa sa sikat ng buwan. Napapikit si Cardo. Pagdilat niya, ang martilyo ay nagdiba na, ang bakal ay naging kulay pilak na kumikinang, at ang mga gasgas ay nawala. Ang hawakan ay naging mas matibay at perpekto ang pagkakayari. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat at balanse. Para bang ang martilyo ay naging karugtong ng kanyang kamay. Naramdaman niya ang isang mainit na enerhiya na dumadaloy mula rito. Isang enerhiya ng paglikha at pag-aayos. Hindi na ito isang ordinaryong martilyo. Isa na itong basbas. Salamat, bulong ni Cardo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit at simpleng singsing na pilak. Ito naman ang bigay sa akin ng nanay ko bago siya mawala. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa pinakamahalaga sa akin. Dahan-dahan siyang lumuhod. Maingat niyang kinuha ang isa sa mga paa ng bayawak at isinuot ang singsing sa isa sa mga daliri nito. Sakto ito. Kuminang ang maliit na singsing sa magaspang na balat ng bayawak. Para saan ka man mapunta, may dala kang isang piraso ng puso ko. Tumingin sa kanya ang bayawak sa huling pagkakataon. Isang tingin na nagsasabing, naipasa ko na sayo. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumalikod at lumakad patungo sa tubig. Lumangoy ito ng marahan patungo sa gitna ng ilog. Si Cardo ay nakatayo lang, hawak ang mahiwagang martilyo, pinagmamasdan ang bawat paggalaw ng kanyang kaibigan. Sa paglubog ng araw, ang katawan ng bayawak ay nagsimulang magliwanag, humahalo sa kulay kahel at lila ng langit. Bago ito tuluyang maglaho, nakita ni Cardo ang isang huling kislap, ang kislap ng maliit na singsing sa daliri nito. At sa isang iglap, nawala na ito na parang bula. Naiwan si Cardo sa pampang. Mag-isa ngunit hindi malungkot. Yakap niya ang martilyo, ang alaala ng kanyang ama na binigyan ng bagong buhay ng kanyang kaibigan. Alam niya na ang mahika ay hindi nawala. Sa halip, ito ay naipasa na sa kanyang mga kamay. Lumipas ang 10 taon, ang dating maputik na eskinita sa tabi ng ilog Pasig ay isa ng malinis at sementadong daanan na nalilinyahan ng mga namumulaklak na bougainvillea. Ang mga barong-barong na gawa sa yero ay napalitan na ng mga makukulay at disenteng bahay na may maliliit na hardin sa harapan. Ang amoy ng basura ay matagal ng alaala na lang. Ang hangin ngayon ay malinis at may dalang amoy ng mga bulaklak at ng ilog na puno na muli ng buhay, kung saan ang mga bata ay masaya nang naliligo. Sa gitna ng komunidad, nakatayo ang isang gusali na mas malaki kaysa sa iba, ang Kintab Ilog Technical School, isang eskwelahang ipinatayo ni Cardo para sa mga kabataang gustong matuto ng sining ng pag-aayos at pag-restore. Si Cardo, na mayon ay nasa kalagitnaan ng kanyang buhay, ay hindi na ang payat na mangangalakal ng bakal. Ang kanyang katawan ay mas naging matipuno at ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng karanasan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kabutihan at pag-asa. Ang ganda ng umaga, Cardo, bati sa kanya ni Aling Nena.
na ngayon ay masaya nang nagpapatakbo ng isang maliit na karinderya sa tabi ng eskwelahan. Ang dating niyang matinis na boses ay mas malumanay na ngayon. Pupunta ka na naman ba sa Pampang? Araw-araw talaga, hindi ka nagsasawa. Opo, Nay Nena. Gaya po ng dati. Nakangiting sagot ni Cardo. Kailangang kausapin ang ilog, baka may bilin. Naging biruan na nila iyon, ngunit may katotohanan pa ring taglay. Ikaw talaga, natatawang sabi ni Aling Nena. Hindi ka pa ring nagbabago. Sige, dumaan ka dito pagbalik mo. Ipinagluto kita ng paborito mong sinigang. Padating na rin ang mga bagong estudyante mo. Naglakad si Cardo patungo sa Pampang. Ang ilog ay malinaw na. At sa gilid nito ay may mga bangka nang naghihintay para sa mga turistang gustong mamasyal. Naupo siya sa parehong malaking bato kung saan nagsimula ang lahat. Mula sa kanyang pulsa, kinuha niya ang isang makintab na martilyo. 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang kintab nito ay hindi kumukupas. Ilang sandali pa, isang binatilyo ang lumapit sa kanya. Matangkad ito at malakas ang pangangatawan. Ito si Totoy, na ngayon ay 17 taong gulang na at ang pinakamagaling na apprentice ni Cardo. Kuya Cardo, tawag niya. Pinapatawag po kayo ni Ma'am Reyes. May bagong proyekto daw po galing sa National Museum. Isang lumang kalesa daw po na ginamit pa ni General Luna. Mamaya na yan, Totoy. Umupo ka muna dito. Sabi ni Cardo, tinatapik ang espasyo sa tabi niya. May gusto akong itanong sa'yo. Umupo si Totoy. Ang mukha ay puno ng respeto at paghanga para sa kanyang mentor. Ano po iyon? Uya, masaya ka ba sa ginagawa mo? Tanong ni Cardo habang nakatining sa ilog. Sa pag-aayos ng mga lumang gamit? Sa pagbuhay sa mga bagay na itinapon na ng iba? Opo naman kuya, sobrang saya po. Mabilis at buong pusong sagot ni Totoy. Nung una akala ko gusto ko lang maging katulad ninyo kasi malakas kayo. Pero ngayon naintindihan ko na po. Sa bawat piraso po na naaayos ko, parang may bahagi po ako ng kasaysayan na binubuhay. Katulad po ng lagi ninyong sinasabi. Hindi lang ito trabaho. Ito po ay pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Napangiti si Cardo, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ito ang mga salitang gusto niyang marinig. Alam mo Totoy, itong lugar na ito, dito ako natutong mangarap. Dito sa tabi ng maruming ilog, kasama ng isang kaibigan. Yung lagi niyo pong kinukwento, yung bayawak po. Oo, siya ang nagturo sa akin na may hiwaga sa bawat bagay. Kailangan mo lang tingnan ng maigi. Sabi ni Cardo, initigan niya ang martilyo sa kanyang kamay. Pero ang pinakamahalagang aral na itinuro niya sa akin ay hindi tungkol sa padaalis ng palawang sa bakal. Ano po iyon, Uya? Tanong ni Totoy, ang kanyang atensyon ay buong-buo kay Cardo. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng kalawang sa puso ng tao. Malumanay na sagot ni Cardo. Ang tunay na hiwaga, Totoy, ay hindi nasa kakayahang magpakintab ng metal. Ang tunay na hiwaga ay nasa kakayahang magbigay, magpatawad at tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Iyon ang mahikang nagpabago sa lugar na ito. Inabot niya ang mahiwagang martilyo kay Totoy. Nagulat ang binatilyo at sa isang iglap ay naging alanganin. Hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Ito po ang pinakamahalaga ninyong gamit. Dahil handa ka na, sabi ni Cardo, ipinatong ang kamay sa balikat ni Totoy. Ang martilyong ito ay hindi lang pamana ng aking ama. Ito ay pamana ng isang kaibigan. Ngayon, ipinapasa ko na sa iyo. Hindi lang bilang isang kagamitan, kundi bilang isang responsibilidad. Gamitin mo ito para mag-ayos, hindi lang ng mga bakal, kundi ng mga buhay. Para ang pamana ay hindi mamatay. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Totoy habang dahan-dahan niyang inaabot ang martilyo. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang kakaibang init at bigat nito. Naramdaman niya ang bigat ng tiwala na ibinibigay sa kanya ng taong itinupuring na niyang pangalawang ama. Pangako po kuya, pangako po hindi ko po kayo bibiguin. Tumayo si Cardo at ginulo ang buhok ng kanyang apprentice. Alam ko, habang pinagmamasdan nila ang bukang liwayway sa malinis na ilog Pasig, naramdaman ni Cardo ang isang matinding kapayapaan. Wala na ang bayawak,
Ngunit ang diwa nito ay nananatili sa bawat batang nag-aaral sa kanyang eskwelahan, sa bawat pamilyang may maayos na tahanan, at ngayon sa mga kamay ng susunod na henerasyon. Naintindihan niya ng lubusan na ang tunay na hiwaga ay hindi kailanman nawala, dahil ito ay hindi kailanman nanggaling sa dila ng bayawak. Kundi nasa pusong marunong lumingon at magbahagi ng biyaya.